Nabangga at nagulungan ng pickup ang isang batang babaeng biglang tumawid sa Ilocos Sur. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Habang binabaybay ng pick-up na ito ang bahagi ng National Highway sa Barangay Uso, Suyo, Ilocos Sur, pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes, biglang tumakbo patawid ang isang batang babae. Nabangga at nagulungan siya ng pick-up. Agad siyang pinuntahan ng kanyang ina. Bumaba rin ang driver ng sasakyan at lumapit sa mag-ina. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na nasawi. Bali, nakasakay sila ng tricycle. Yung mother, magbibigay ng pamasahe. Akala niya yung anak niya nasa loob pa ng tricycle. Siya, tapos sa likod ng tricycle bumaba, tapos sabay takbo. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver ng pickup na nasa kustodiya ng pulisya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Pinadeport ng Russian vlogger na hinuli dahil sa pambabastos ng ilang Pilipino para sa kanyang vlog. Plano rin ipadeport ang isa namang Estonian vlogger na nanghaharas din umano ng mga Pinoy for the content. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos makulong ng ilang buwan, dineport na kahapon pabalik sa Russia ang vlogger na si Vitaly Sadorovutsky. Inaresto si Vitaly matapos mag-viral online dahil sa panggugulo at pambabastos ng ilang Pinoy noong nakarang taon para sa kanyang vlog. Sa inquest proceedings, inamin ni Vitaly ang mga ginawa niyang panghaharas para sa kanyang vlog. Sinubukan din niyang magbayad ng piyansa pero tinanggihan ito ng BI. Sa kanyang deportation order, tinawag siyang isang undesirable alien. Ayon sa BI, blacklisted na sa Pilipinas si Vitaly. You're under arrest? Sa Dumaguete City, Negros Oriental, inaresto naman ang isang Estonian vlogger. Inireklamo si Sim Rosipo ng harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video ng walang pahintulot. Idineklara ng sangguniang panglungsod ng Dumaguete City ang vlogger na persona non grata. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of the situation was wrong. Binigyang diin naman ni BI Commissioner Joel Viado na hindi content playground ng Pilipinas. Hindi raw dahilan ng pagbablog para mangharas at manggulo ng mga Pilipino. Plano ng BI na ipadeport ang Estonian vlogger. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nakatanggap ang Food and Drug Administration o FDA ng mga ulat ng epekto sa kalusugan kaugnay sa pinarecall ng mga batch ng infant formula product ng isang kumpanya. Nakatutok si Athena Imperial. As of January 15, nakatanggap ang Food and Drug Administration ng 25 ulat kaugnay sa mga pina-recall na mga batch ng infant formula products ng Nestle Philippines na Nan OptiPro at Nankid OptiPro. Sa 18 ito, may health concerns na napansin sa mga batang nakainom ng mga naturang infant formula. Kabilang sa mga sintomas ay pagsusuka, pagdudumi, pananakit ng tiyan at ibang kondisyon. Ilan dito nangangailangan ng atensyong medikal. Sabi ng FDA, nire-review nila ang bawat report at kino-coordinate din sa mga kinauukulang ahensya. Nakikipag-ugnayan din sila sa Nestle Philippines Incorporated na inatasang regular na mag-ulat kaugnay sa ipinatupad na voluntary recall ng mga produkto. Bukod sa pagbabantay sa kalagayan ng mga bata, hinikayat din ng FDA ang publiko na iulat sa kanila ang mga insidente kaugnay nito. Noong January 9, inanunsyo ng Nestle Philippines ang voluntary precautionary recall ng ilang batch ng Nan OptiPro at Nankid OptiPro dahil may nadetect na posibleng issue sa kalidad ng isang ingredient mula sa kanilang leading supplier. Ayon sa website ng Nestle Global, nagpatupad sila ng recall ng mga batch ng kanilang mga infant formula sa mahigit 60 bansa at territories na karamihan ay nasa Europa. Sa bagong pahayag ng Nestle Philippines, sinabi nilang nakikipag-ugnayan sila sa FDA ukol sa mga naiulat na sintomas na posibleng may kinalaman sa mga ni-recall na batch ng kanilang mga produkto. Naiintindihan daw nila ang concern ng mga magulang at prioridad daw nilang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magbigay ng tulong.
Sinimulan nila ang voluntary recall bilang pag-iingat matapos nilang ma-detect ang mababang level ng hindi nila tinukoy na substance sa isang ingredient mula sa global supplier. Paglilinaw rin ng Nestle, walang itinakdang food safety thresholds ang health authorities kaugnay ng naturang substance. Wala pa rin anilang malinaw na datos na nag-uugnay sa epekto nito sa kalusugan. Sa kabilaan nila ng kawalan ng safety at regulatory limits, nagdesisyon silang magsagawa ng voluntary recall. Patuloy raw silang nakikipagtulungan sa FDA at nagbibigay ng mga kailangang update para masigurong nasusuri ang lahat ng report. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok 24 oras.